ang tirahan at kabuhayan ng pinakamalaking suliraning kinakaharap pa rin hanggang ngayon ng mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Pasay, Western Samar. Ang marami sa ating mga kababayan sa mga tent pa rin nanunuluyan. Mula sa Western Samar, may ulat on the spot si Sherian Torres. Yes, Pia, binisita namin ang Barangay Basiao dito sa Pasay, Western Samar. Ito yung pinakatinamaan ng husto ng Bagyong Yolanda at ito yung nakita namin. 7 buwan na halos sa pulnan sa landain ng Bagyong Yolanda ang Eastern Visayas, pero dito sa Barangay Basiao sa Pasay, Western Samar, maraming taga rito na nawala ng bahay dahil sa bagyo, sa tent pa rin nakatira. Gaya ni LV na naubos daw talaga ang bahay nung humagupit na rito ang Bagyong Yolanda. Disyembre raw sila nagsimulang tumira ng kanyang anak sa ibinigay na tent ng United Nations High Commission for Human Rights o UNHCR. Sabi ni LV, nag-survey na sa kanila ang Philippine National Red Cross ngayong taon para malaman kung sino ang bibigyan ng materyales pantayo ng bagong bahay ng mga nasalanta. Pero ang mga may pasok o ang mga pasok lang Pia dito ay mga may sariling lupa at nasa 40 meters ang layo sa dagat gaya ng pamilya ni LV. Ang mga ingisdang si Ariel Ignacio nagtayo na ng bagong kubo sa tabing kalsada. Binura raw kasi na napakalaking alon ng bahay niya sa tabing dagat. Sa ngayon, balik pagbebenta ng isda si Ariel pero ramdam daw niya ang paghihirap ng mga kapwa niya. Dahil ngayon anya, napakadalang nang bumili ng ulam ng kanyang mga kabarangay. 1,318 ang populasyon dito sa Barangay Basiao. Sa 303 na bahay dito, nasa 180 raw ang nawalan talaga ng tahanan dahil sa Bagyong Yolanda, sabi ni Barangay Basiao Chairwoman Elfa Palomo. Sabi ni Palomo, pinakamalaking suliranin talaga nila rito sa Barangay Basiao ang kawalan ng matitirhan pati na ang kabuhayan. Ang mahigpit na pakiusap ni Palomo sa national government, bigyan na rin daw sana sila ng irigasyon para mapakinabangan nila ang tubig sa kanila ilog, diretso sa kanila mga sakahan. Naritong bahagi na ating panayam kay Chairwoman Elfa Palomo. Yun ang problema namin ng barangay, kung saan namin sila ilalagay. Kasi yan ang problema namin dito, ang walang lupa. Pia, tinignan din natin kanina yung Basiao Elementary School kung saan nga ay mahigit 200 yung mga nag-aaral doon. No? Totally collapse yung mga school buildings dito. Actually, yung nasa loob, Pia. Pag sinilip mo talagang wala na mapapakinabangan. Yung kanilang covered court ay ganun din, talop yung bubungan. Kaya ang mangyayari ngayong pasukan, Pia, ay meron lamang silang makeshift classrooms na gagamitin hanggat hindi pa natatapos naman yung mga kinukumpuni naman ng UNICEF. Pia? Maraming salamat, Sherian Torres.